Hello po mga kamami, ka-viewers ko OFW. Ito po, meron po akong galonggong, adobong galonggong, tsaka po yung tofu. Kain po tayo. Pagtapos may kuskus po ako. Hindi po kita yung pagkain ko, no? Kain po tayo mga kamami. Ang hirap ng ano, no? Kain natin yan. Kain po tayo mga kamami. Kain po. Thank you po Lord sa food. Kain po tayo. Unang subo ay sa inyo mga kamami. Hindi pa po ako tapos maglaba kaya nilalaban ko din yung lahat ng mga basahan ko dito. Nagutom na si Mami, no? May patis po ako dito. Thank you po Lord. Chile. Yung adobo ko pong galunggong, binili ko po ito hapon ng hapon pagdaan ko po ng wanchay. Limang piraso po na malalaki. $18. Meron pa po akong sinigang doon. Baka mamayang gabi po yun ang kainin ko. Magprito ako kasi 5 piraso po itong galunggong. Pag sinipag ako, magprito ako. Buti nga kanina pong umaga, maaga akong bumangon para magprito ng itlog. At least nagkasabay kami ng anak kong kumain ng umagahan. Kanina po, habang kami nag-uusap ng aking anak, habang kami kumakain po,
napag-usapan po namin na tungkol doon sa isa niyang friend na OFW din po dito sa Hong Kong. Napakaganda po ng ugali ng kanyang kaibigan na yun. Actually, hindi naman niya totaling kaibigan yun. Naging kakilala lang niya yon dahil kasi nga po yung kanyang amo ng anak ko kasi agency. So, nakikilala niya po doon sa opisina ni Ma'am Wendy ng kanyang agent, ng kanyang amo, yung mga maid na dumadating po dito. Kaya lang nakalulungkot po kasi sa ibang OFW, no? Once na nauna siya nang nagtatrabaho doon sa kanyang amo, o kaya meron siyang mas maabili, meron po siyang mas kaalamangan sa mga kakasama niya sa bahay na OFW din. Ang taas na po ng mga eri po ng ibang OFW. Instead na tratuhin niya po yung kanyang magiging kasama galing sa Pinas, minamaltrato pa niya. Kala mo bang kung pagsalitaan ba ay may edad pa sa kanya? Parang nanay na niya nga eh. Nagsusumbong po itong bagong dating nakatulong dito sa anak ko. Kaya nga ngayon, umiiyak pa raw tong kasama niya na galing sa Pilipinas dahil sa pagsasalita ng hindi maganda nitong katulong na to. Ngayon, nung pinangaralan ng anak ko, siya pa ang minasama. Biro mo, nagsalita pa siya ng masama din sa anak ko at binalak pa sa Facebook. Kasi nga itong katulong na to, masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Palibasa marunong siyang mag-bake. Marunong siya mag-bake sa bahay ng amo niya. Kaya yun lagi ang kanyang pang sa mga amo. Kaya lang mga kamami, OFW, pangit naman yung ganoon na biro mo parang nanay mo na pagsalitaan mo ng hindi maganda at tinatrataw na mo ng hindi maganda sa loob ng bahay. Instead na ikaw sana ang magtuturo, siya ang magtuturo sa bagong dating galing sa Pinas, kung magsalita hindi maganda sa kanya. Biro mo yun. Nakakalungkot. Nakakalungkot ang mga ganong klase ng mga maid dito sa
sa Hong Kong. Sana naman tong mga maid na dadata ng mga maid ng mga OFW na galing sa Pinas, tratuhin nyo ng maganda ang inyong makakasama. Ituro nyo ang tamang gawain sa bahay, hindi yung pagsasalitaan nyo ng hindi maganda. Lalo na ang makakasama nyo yung halos nanay mo o ate mo na lang, no? Huwag tayong magmamayabang na tayo ay merong mas alam sa kanila. Sabi nga, yung itinataas ay ibinababa. At ang binababa ay tinataas. Kaya nakakalungkot, no, mga kamami, mga ganong katulong na madadatnan ng maid na galing sa Pinas. O sige po mga kamami, tignan ko na po yung nakasalang ko, ha. Thank you po, bye bye, God bless.